Yo, welcome sa unang episode ng Kulto Kultura Podcast. Kulto Kultura Podcast. Yo, Kulto Kultura Podcast. And ako nga pala si Kyle. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. Kabanda ng lahat. Kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Ako ang batas, ang basihan ng bawat horado. Ang basihan ng bawat horado. Ako ang batas, ang basihan ng bawat horado. Ako ang batas, aka Ginoong Rodriguez. Yo, dito tayo sa Canada, yo. Para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music mo. Yun yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila kasi yun yung music mo eh. Yeah. Hindi mo mabaguhin eh. That's right. Hindi malalaman ng mga tao na may nangyayari kung hindi masyado exposed sa social media. Wala bang factor doon yung parang work factor? Ito kasi, work. alam ko ikaw, na-experience mo na ang hirap mag-book ng banda kahit taga dito. Ito Culture yung shock to, ako. di ba? Sa culture shock ako. We made a lot of sacrifices for this. In that para matuloy ito. Yung astig din dahil kusa kasi yun eh. Yung ganong level ng dedication. Find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampuot na direktang naluot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di mo malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Yo, eto na, yo. Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Horado. Ako ang batas, aka Ginoong Rodriguez. Yeah! Pangalawang, na tayo? Pangalawang second round. Kumbaga, pangalawang battle sa second round ng Isa Buhay ng review. So, yeah, no, isang araw in-upload ko yung Cripply Ban. Ngayon, Zaki St. Ice naman. Pucha. Yan. Ngayon, makikita ko na kung ano yung hype tungkol dun sa freestyle ni St. Ice. Ito na yon, no? Tingnan natin. May pagka-controversial din yung laban dahil syempre, kumbaga parang hindi siya hati yung opinion ng mga tao, no? Pero parang napaka-solid nung freestyle ni Ice sa pagkakabalita ko. So titingnan natin. Eto na. Simulan na natin, pare. Let's go. Flip top. Flip top represent, yo. Uprising represent. Actually, papunta ako ngayon sa Maharlikas. Resto bar yan dito sa Mississauga. Kikita kami nila Paring Jess. Kung hindi nyo alam kung ano, sa mga taga-Pilipinas, Paring Jess Vlog. Paring Jess Vlogs. Ewan ko. So, inimbitahan nila ako para magkwentuhan. So, yun. Yun ang mangyayari pagkatas ng review na to. Rerekta na ako doon. So shoutout sa kanya, kay Paring Jess. Shoutout sa Maharlikas restaurant na Pampinoy dito sa Mississauga. So yeah. Shoutout syempre lagi sa Flip Top, sa Flip Top Universe at sa Uprising Records Philippines, yo. So maraming parating ngayong isa na yung Zoning 20 and 21. So, alam mo yun, sana mga nanonood ng channel ko, na taga Manila, sana majority sa inyo, pumunta doon. Yeah. Ano pa ba? Yung Batastradamus, sinimulan kong maliit na segment dito sa channel. Ayos ba yun sa inyo?
Let's fucking go, Ice. Sobrang excited ako at masaya na makaabot sa pangalawang round ng Isa Buhay. Siyempre, pressured din ako ngayon kasi alam mo naman, pag Isa Buhay, laging do or die yan. Tournament Yeah. pala? Ako alam ko. Excited, nervous, anxious, excited. Basta alam ko, pinaghandaan ko at ginawa ko yung trabaho na kailangan para makasampa dito. So, ngayong gabi, panigurado, maganda yung makikita yung performance galing sa akin. Kumbaga yung art of war na hindi ako makikipag-head on sa ganun. Kaya ngayon naman ang finokus ko yung mas maging accessible yung material ko dahil ang laki ng stage, ang laki ng venue. Magaling na battle MC si Saint Ice. Malawak yung vocabulary niya kumpara sa mga usual na nakakalabang ko. Si Zaki, ano yan eh, kumbaga, matik na. Sa mga battle MCs ngayon, usapang battle MC, elite, isa sa leaders of the new school, well-rounded, well-read. Kung preparation, mahirap talaga lagi ang preparation kasi kumbaga ang daming material eh. Ang problema doon, paano mo siya pagsasama-samahin at makompleto yung isang round na hindi ka mukhang tanga sa stage. Hindi ko na siya iniisip kasing scientifically as yung ibang battles kasi hindi ako nabigyan ng privilege na yon for this sa preparation sa battle na to. Pero yeah, masaya naman, enjoy pa din. I love this shit. Yun, Saint Ice, Yeah. alam ko handa ka. Bigyan natin ng magandang performance yung mga tao. Yun yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga is mag-enjoy sila. Yeah. Hanep. Zach! Walang PC ka alam mamaya. Let's go, bro. Bar for bar. Let's go, man. Peace, man. Let's fucking go. Salamat sa lahat na nanonood, pare. Nandito pa rin, Metro 10 Pasig, panlimang laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, mga bumiyahe pa na malayo at nakarating pa rin kahit na medyo binabaha at malakas yung ulan natin. Shoutout sa lahat ng Flip Top staff, lahat. Salamat sa lahat na nanonood sa channel ko. Na-appreciate ko talaga yon. Nakikita ko kung paano mag-grow yung numbers. So, sobrang thankful ako. Sobrang grateful ako. Pag in-upload ko to, hindi ko alam kung nasa 70k na ang subscribers. Regardless, sana mag-subscribe kayo. Yun, makakatulong yun sa overall numbers and lahat ng kasamang perks ng numbers na yun. So, yeah, malaking tulong sa akin yun. Suporta. Salamat sa inyo. Sa lahat na nanonood. Alam mo, hindi ko alam kung gaano kadami yung mainstay na nanonood sa channel ko, yung parang regardless kung sino yung babattle, regardless kung sino yung guest ko sa PNP. Pero kung isa ka doon, masalamat sa'yo, pare. Kung di ka isa doon, salamat pa rin at pinapakinggan mo to ngayon, pinaparod mo to ngayon, ibig sabihin. So, salamat sa'yo. At hindi ko naman hinahangad na lahat kayo makinig sa akin eh. Gusto ko lang maabot yung mga tamang tao na makinig sa akin. Yun, kumbaga kung meron akong sapat, yun lang yun. Hindi ko para agawin yung subscribers ni ganito, ni ganyan. 'Di ba? Hindi ko para agawan ng atensyon. Gusto ko matap lahat ng nararapat para sa akin. Yun lang yun. So, kung isa ka doon, pare, salamat sa'yo. At yun nga, huwag kalimutan mag-subscribe. Yun, ramdam ko yung pagmamahal, pare. Thank you. MCs ng buo-buo na liga, ang lahat ng sumusuportang tunay, live online sa battle rap at hip-hop sa buong Pilipinas. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat mga Represent Collab, Hypebeat, mga abangan yung bagong disenyo ng Represent Collab, pati na rin mga ibang disenyo nila. Siyempre, High Minds, Crown, Black Manila, Real Jokes Clothing. Shoutout sa Hypebeat, sa kay Benj. Wala lang. Parang ang tagal na namin hindi nagpaparamdaman. Yo man, kamusta ka na, pare? Papa Benj, ika nga nila. Yo. So, yeah. RX Panda, hindi ko pa nababanggit kanina pa. Yeah, Ulam, RX Unhinged, Panda. lahat. Shoutout sa lahat. At ang laban natin parating para sa Isa Buhay 2025. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zaki. Simulan na natin ang laban na to. Suntukan
Crown Manila, Floodway Hustlers, syempre Baby Jack Apparel, Moro Beats. Yeah. Crown Manila, shoutout Baby din. Jack Apparel, syempre, at Toyoware, pati na rin Pinoy Pawn Stars. At sa kaliwa naman, Parañaque City, represent Parañaque para sa represent, inyo. yo. Magkaya tayo lahat para kay St. Ice. Hindi lang Parañaque, man. Isa pang sinishare namin ni St. Ice ay CSB represent. So sa lahat ng mga nanonood dito na taga CSB, ewan ko kung may nanonood na taga CSB sa channel ko. Taas ang kamay, yo. Mga tambay sa Taft. Taas ang kamay, yo. Parañaque tsaka CSB kami niya ni St. Ice. Ang kalit ng entrance niya. Yeah! Revere, pray for us, AOJ MMA Index Salon, height, base solid, 8 methods. Abangan nyo rin ang aming PNP nito ni St. Ice, yo. Ha ha ha. Shoutouts kay Zaki, man. Flip top. Patan nyo rin bagong merch ni St. Ice, pray for us. At nanalo ng coin toss si St. Ice. Pinili niya mauna si Zaki. Tig-2 minuto dapat. Tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Zaki. Yeah! Yo! Yan. Let's go. Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa isang buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Kaya St. Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now. Magkaka-stage fright, mas-stress out hanggang si St. Ice ay mag-meltdown. Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di na-i-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya akong mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kong mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Kaya alanganin at dilulusot tong batang corny. Wawasakin kung binubuo mong comeback story. Malamang itong bout, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Malakas ka lang para sa... Pero hindi naman kinall out no? Isa buhay to no? Napansin ko dito kay Zaki rin, pagdating sa rhyming, nasa 2-bar rhyming pa rin siya, no? Nilalagyan niya ng mga intervals, pero parang mas madalas pa rin sa kanya 2-bar rhyme, tapos binabago rin niya yung rhyme, no? Fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip, na sobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, bait-baitan, biglang nag-behave. Tsong rapper ay nag-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development! Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plan. Sana ginamitan din niya ng ano ba si Jason? Friday the 13th, di ba? Parang sana nagamitan din niya ng setup tungkol sa Friday the 13th ng ewan ko kung paano siguro mas malakas yung landing nun, no? Kung ganun. Pero pinuntusan ko pa rin yun. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. MMA fighter ka, di ba? Sige, subukan. Kasi parehas lang tayong fighter. Game, suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan.
wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang. Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. 1 segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Kinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref, si Kinoloja. Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y nag-lay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook. Walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute. Kasi sa battle niya lang kayang tumagal ng 3 rounds. Ang ganda ng kung paano in-exploit ni Zaki yun no? Yung angle na yun. St. Ice, para rin tayong nasa cage, nagsasquare. Aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell. Pero 3:36 eh. So, tingnan natin kung medyo nasa ganun din yung oras niya, no? Kung nasa ganun din yung oras ni Ice. Pero, okay yung round ni Zaki. Binigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points para sa first round niya. Malinis naman yung performance. Pero, alam mo, ang parang mas gusto ko pa rin na Zaki yung Zaki kay Ram kumpara sa first round niya ng isa buhay. Kanino nga ba? Hindi ko maalala kung kanino eksakto yun. Tsaka to, parang, ewan ko, tingnan natin yung second and third round niya ha. Pero, iba yung pagkonekta ng mga suntok niya nung Zaki kay Ram na battle, no? Kampiyon na sunugan. Ang ganda kung paano niya nilaro. Tapos meltdown, flip sa ice, di ba? Outdoor boys, although wala ko idea kung ano yung outdoor boys, pero gets ko yung laro, kumbaga, kahit malamang show yun, outdoor boys, di ba? Pero pinuntusan ko na rin. Call for help. Tapos yung Jason Mask, yun nga, gaya na sabi ko kanina, no? Tapos yung kulungan, octagon kulungan. Tapos 6 na segundo ka lang. Tapos yung cross profile pic sa Facebook kung paano nyo ginamit. 3 rounds. Sa battle ka lang nakaka 3 rounds. Tsaka save by the bell yung ender. Okay naman, malinis. Pero ewan ko, for some reason, mas trip ko yung Zaki kay Ram kumpara sa mga isabuhay ni Zaki. Yun. Pero syempre, first round pa lang ni Zaki itong pinapanood ko. No? Ewan natin sa second and third. Tingnan natin si St. Ice sa round 1. Saved by the bell, pero ako yung next, yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Tangina, matutunaw daw ako. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Ano, suntukan na. Hindi, ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung maghahamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Napakatapang si Yang Wan, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers di siya binack up, biglang back na siya ng back ang puta, back pala.
Bakit pag small room na madaming aawat game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo naka-base lang sa location. Kulata ka nga kay... Wala sa lugar, naka-base sa location. So, may flip yung line na yun, no? O may laro. Puntosan ko yun. Kahit hindi siya punchline talaga, medyo mas nasa setup pa rin siya, pero okay sa akin yan. Sak! Hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak. Sako ng bigas. Tas MMA daw na peace fight to. Baka ng puta naman, tol. Pasok lang yan sa hexagon. Makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto tas lalagay sa Jordan na kahon. Total gusto niyo daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kumanggago masakit. Mabagsik ang aggression. Tumalo sa poisong na sa peak. Kaso peak ng depression. Ano naman? Depression. Taong ayaw na mabuhay, nagawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Ano nagbago? Ba't nawala yung Zaking ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi pa barkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalong niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan tong well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Unico, 3GS, mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yang ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malaong mali, lunod to, dala ko. Paso na yan. Kung hangin ni Mirab, ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat na para pang Elisa Lam. Yakalang yun ang future goat, yun pala sacrificial lamb. Parang kapos sa hangin si Ice dito, no? Ano kayang pagod, puyat? Parang kulang sa buwelo yung pakiramdam niya sa pag-rap niya, sa pag-deliver niya, no? Gustado pang Gustavo, fring abo lang yan sa akin. Total gusto nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. 248, no, si Ice. Mahaba rin eh. Loko mo ko eh. Pero first round kay Zaki yun. Ramdam mo sa energy pa lang, no? Parang hindi ko mo konekta ng maayos yung mga linya ni Ice. Binigyan ko siya ng 4 points. So 4:11. Yung 4 na yun parang halos wala ngang yun eh. Wala siyang crowd reaction din eh, no? Ewan ko kung pagod ba yung crowd o talagang hindi lang nila feel yung mga sinabi ni Ice. Pero 4, wala sa lugar, based sa location. Yan yung una ko pinuntusan. Tapos peak ng depression. Nasa peak, pero peak ng depression. Paso na yan. Tsaka sacrificial lamb. So yun, mas malinis yung performance ni Zaki first round. Tingnan natin round 2 ni Zaki. Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat tsaka sacrificial lamb. Sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Putang ina. Ano na pala? Mo ginagaya mo bars ko? Hayop ka. Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan. So yun, no? Siguro ina-assume ko nagamit sa advantage si Saint Ice dahil nagrebat si Zaki ng ganun. There's levels to this shit, man. Totoo, no?
Nireview ko yung mga battles nitong bugok na pastar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya mag-rap, pare. Siya daw ang bagong representante ng Paranaque, pare. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem. Hindi ako. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock? Ang galing. Naisip pa niyang dalhin doon, no? Oh, si Saint Ice Rock! Kasi nung laban niyo kina Apex at Abra, halos halikan mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. O kumalat na yung clips kung gaano kaka-bitch, yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Nung laban niya kay Raph, tumi-technical, ang wak ng galaw. Pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fusion, hindi ka lang retarded. Marami ring delusions. Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magpa-family reunion. Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Klaro yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbida. Ako, tinalo ko top dogs ng 3GS nung ako'y bago't rookie pa. Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya na olats. Ganito yun eh. Yo, Boss Arik! Pumili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Okay. Talagang na-setup ni Zaki sarili niya para doon. Fuck. Maya ka naman ng konti yung mga tao binubudol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo! Gusto mo pagmukaing on the spot yun? Corny mo naman! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka lang ang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice ah. Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung pack sheet at plastic. Ngayon, madedebunk na yung ginamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na ad-lib. Ngayon, mas nako-connect the dots ko na rin yung mga bagay-bagay kung bakit gano'n, kung bakit sinasabi nila na na-overpower ng rebuttal ni Saint Ice yung material ni Zaki kasi putang ina, nagbabad si Zaki sa angle ng ganyan, no, ng freestyle. So, ngayon, biglang magiging palaisipan sa inyo na kapag masyado ring tailor-made sa kalaban na as in para sa kanya talaga, may drawback din, di ba? So ngayon, isipin mo kung mas general yung material na ginawa ni Zaki,
na-neutralize sana yung pagiging ganun ni Saint Ice na freestyle, hindi niya maibabalik. So, hindi mo rin pwede sabihin na yung isa sa mga argumento to, yung pagiging generic ng material ng isa, di ba? Ngayon, kung generic yung naging material dyan ni Zaki, na as in typical battle bars, na ma-wordplay pero hindi yung ganun ka detalyado yung pagiging personal sa kalaban. Walang pang neutralize, walang pang rebat ng ganung level din sana si Saint Ice. Yun yung ano doon, no? Ano lang yan, naaalala ko kasi madalas talaga kapag judging, yun yung sinasabi nila eh. Kasi yung sinabi ni MCA, pwede para kahit kanino eh, 'di ba? So hindi puntos bibigay ko. Pero yan yung kapalit nun, pare. 'Di ba? Pwedeng may drawback yung pagiging todo tutok, todo asentado ng material. So ano lang eh, balance eh. Tsaka hindi mo masasabi na laging effective yung asintado, 'di ba? Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung naka-reading lines. Pues ngayon ma-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata niyong staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ulit, no? Second round ni Zaki. Yung Plaridel Rebat, pinuntosan ko yun. Yung lakas ng ulan. Ang kulit ng putang ina, no? Rebat. Tapos yung Saint Ice Whack. Kisses. Although, pwede mong hanapan ng butas yung sinabi niya, yung mga bars niya. Ganon, Kisses. Hindi na bar yun, di ba? Kung tutuusin. So, kung mas na-express nyo yun na hindi bar yun, is mas cases yun kaysa bar, siguro mas effective. Pero pinuntusan ko na rin Starbucks, yung nagwo-walk out, family reunion sila ni Rizal, gandang silip no, nagmao yung isa, ewan ko kung siya nga ba yung rason, pero ang kulit lang ng kung paano niya pinaabot doon. Tapos yung bote na tinuturo mo, yung pinapractice na adlib, fake freestyle, tsaka liars go to hell. Nagbabad siya ng solid doon, no? Kanya pala nung nagamitan ni Ice ng todo ng freestyle, kasi alam ko tungkol sa kulog. 'Di ba? So parang na-neutralize karamihan sa round ni Zaki. Parang ganun yung naging epekto niya para sa judges sa pag-assume ko. Second round pa lang to, pare. At 4-0 din pala si Zaki, no? Yung sa round 1 din pala, 336 si Zaki, 248 si Ice. So may halos isang minuto no pagitan. Ang 11-4. Yeah. So dagdag factor din yun. Pero ngayon 11 siya ulit at 4:02. Dahil siguro may mga rebat. Parang siguro ang material niya talaga ay nasa 3.5, no? Nasa na ba ako? Family, tinapos ko na pala. So 11, yun nga, malinis na performance, pero yun, parang na-expose yung pagiging kailangan sobrang asintado o sobrang particular, magbababad kasi isang angle na gano'n, na-expose, na hindi rin gano'n ka-effective. Ewan ko kung mananalo si Zaki sa scorecard ko, di ba? Pero naiintindihan ko lang kung bakit ganon yung nangyari. Kung bakit ganon yung naging desisyon ngayon. At bigyan nyo ng respeto ang mga mas generic na approach. Pero battle bars pa rin. Alam mo yun, yung kumbaga battle level bars pa rin. Di ba? Ano yun eh, hindi nabibigyan ng enough na respect sa Pilipinas yun eh.
Dahil laging kailangan asintado, kailangan, alam mo yun, para sa Pilipinas na casual fan, kailangan personal, alam mo yun. So, ngayon, bigyan nyo ngayon ng konting respeto yung pagiging generic na approach minsan. O kahit madalas, 'di ba? Effective din. May ibang hain din yun. Sinasabi ko yun kasi medyo ganun din ako mag-isip eh. Hindi ako yung, kung magiging asintado ako, hindi ganyan ka haba, hindi ganyan ka iba eh. Iba lang siguro sa akin. So nakikita ko ngayon kung bakit siya naging problema sa battle na to. Di ba? Dinamay pa yung panahon ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos, alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hate mo sa freestyle ko, alam ko madami dyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O table turn. Ayan talaga. Ngayon mas naiintindihan mo na kung ano nangyayari, kung bakit laging ganon yung desisyon, no? Pas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tangina. Ito yung wakas niya, tangina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Woo! Ganon. Kulit ng leg mo eh, no? Pansin ko lang. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo, tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Woo! Grabe yung rebat na yun, ah. Damn! Tangina, palibasa ba nung mag-freestyle? Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ako mag-rap kahit unlimited hours. Oh! Galing. Galit na galit sa freestyle ko kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni Rap yan. Oo, hassle yun, no? Kahit ako yung tangina ka, di ba? Naalala ko rin nung battle na ni Looney, nagtatapon ako ng coke sa crowd. Siguro nabwisit yung mga yun. Alam mo, nung mga panahon na yun, medyo iba patakbo ng utak ko noon pa. Tapos sabi mo kay Zenlock, ikaw laging malakas sa chicks. Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Baka malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size no, smile mo, mala iPhone 7, halos Zaito level. Yung mga ngipin... Zaito level? Ano ibig sabihin ng Zaito level, Ice? mo kang magtatalunan, parang victims nung 9/11. Kaya pala Fuck! 9/11. Damn. Poster boy ng pangil sa pangil. De mali, model to ng family planning. Subukan Model ng family planning. mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills.
Kaso ikaw nga pala yung the biggest. Mukhang pera. Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels niyan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? Tangina, ang dami niyang hassle. Sa gabi, master ng Sitel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na din na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Kritingin niya sa loyalty namin kay Enigma, pagtsupa yun kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit na kamukha mo si Doggy. Tapos si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing, ang galing. Magkano man nakuha na payment men, parehas lang trabaho, dick rider ka lang din. Kaya madami-dami na din na paglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business. Sayang, no? Dapat hindi na niya ginamit na rebat yung cheese kanina, no? Nawala ng dating yun. Sayang. Sabi magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala. Kaya sumali sa torneo. Babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo. Kupal na pa-victim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Leeg. Utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebatal mong sulat na para sa akin at pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. Oh, shit. Kumagat sa pain. Malamang ender niya yung 341. 341, no? So, mukhang round ni Ice yung round 2. 11. Si Zaki 402, si Ice 348. 341 pala. 348. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points sa second round sa akin ni Ice, no? Table turned na rebat. Tapos yung scratch pa pala yun. Akala ko noong una, tangin na replay, na rewind ko ba? Bakit ganun? Ayun pala, scratch. Yun, so, puntos yun. Velociraptor, makulit, mababaw pero effective. Pinuntosan ko yun. W lumalabas. Ang gandang rebat nun, no? Tapos yung unlimited hours, solid. Panalo yun. Walang reaction yung mga yan, pero para sa akin, solid yun. Hindi, yung W lumalabas lagi na rebat. Alam ko may crowd reaction yun, pero yung unlimited hours nagustuhan ko yun. Kahit kahit tinulugan ng buong venue yun. Tapos dinuruan ni Rafian. Panalo tsaka pink. Tapos yung Zaito level. Ano ba yung Zaito level? Ice. Tapos 9-11. Model ng family planning. Executive Hills. Link na Shopee. Tapos yung riding in tandem na scheme. Okay yun. Pinuntusan ko yun. Wala nang natira na yaman. Tapos yung sa haba ng leeg, hindi makatanaw ng utang na loob. Tsaka yung kumagat sa pain. 16 points, mas okay na round to, definitely. So nakuha ni Ice yun. Round 3, tingnan natin si Zaki. Utang ina. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars, kinanda mo din yun eh. Yun, no? Talagang sinetap ni Zaki. Parang ang sugal
sa angle na yan is kapag talagang naribatan ka ng solid o na freestyle lang ka ng solid, no? Ano siya, hindi siya rebuttal proof yung angle na yan. Kumbaga parang hamon para sa isang freestyler na anglean ka ng ganon. Shit, Zaki. You should have known better. Pero natuto ka doon malamang. At yun nga, no, parang ngayon magdadalawang isip na yung mga taong mga angle sa freestyle ng kalaban. Dahil putang ina, yun yung kapalit nun. Pero gets ko si Zaki. Minsan pwede mo talaga siyang i-angle pero nagkamali siya ng pinili na kalaban para gamitin yung angle na yun, no? Sayang. Parang, alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Parang gagalong-galon siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganun eh. Tanga! Tangina mo! Ikaw, hayop ka! Nung nag-aaral ka nung kinder, ilang beses ka naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Kinder repeater. Putang ina mo, naggulo yung punchline ko. Pero, alam nyo ba na wrestler dati yan? Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung long hair na may maskara, bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya, binalibag siya sa Tampax. Ako nakanood ako ng mga ginagawa nila Saint Ice dati. Pumupunta ako sa Makati Cinema, kung saan ang flip top. Doon din, yo. Nagsishow sila, gumawa sila ng eksena. Pag-uusapan din namin yun doon sa PNP namin, pero yun lang, nanonood ako dati live nun. As in, sinasama ko yung anak ko, si Tuwan. Tapos, wala lang, na-experience namin siya a few times. Tumulong din kami niyan sa kanila PWR. Alam ko may isang MC, may isang wrestler doon, si Bombay Suarez. Nag-rap kami ni Chairo, si Chairo ng Shadow Moses, no? Ginawan namin siya ng entrance music. So, ang gumawa ng music karamihan kasi noon si Waki naman. Si Waki ay kabanda ko dati nung Party Genetti pa ako. So, gumawa siya ng intro music ng mga yun, pero yung kay Bombay Suarez, niligyan ng rap ni Chairo, ni Vic ng Shadow Moses. Si Vic naman, ano yan, siya yung nagbuo ng ampon kung saan kami nagkakilala nila Arik, ganon. So, niligyan ko rin ng verse ko. Tapos sa third verse, alam ko si Bombay yun. Pero okay na yun, mas mabuting wag na mailabas yun, no? Kumbaga, nandun na yun para doon sa silbi na yun. Ewan ko kung nag-wrestling pa to si Bombay Suarez, pero ganon, no? So, yun nga, matagal na kami ni Saint Ice medyo nagsusuportahan din sa mga galaw. At yun lang, gusto ko lang din i-share sa inyo, no? Ang angas pa ng entrance niya, naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, laugh trip. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, magpa-circumcise. Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Yung katawan mo pati isip maliit yung size, kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Tanginan to, sarap batukan, nantitrip ka ba?
Hindi ka lang natiran ng ulam, na-depress ka na. Kung umasta tong punyeta, parang tunay siya na boss. Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim, OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pangtigasin ang ipiniportray, pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd. Pero in real life, isa kang spoiled brat na mama's boy. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon, mama mo sumulat yan! Tangina yan. Naalala ko tuloy, meron sa akin kumall out na nanay, no? Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Di masamang humingi sa parent kung minorde o nasa 22 ka pa. Ang kaso, nanatili kang dependent, ang ina mo, magte-34 ka na. Alagaing nakakabwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas mang uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat na buto. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na masave, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya... Not all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats, magpaawa na sa judges, lalamang ka lang sa oras, ako lalamang sa punches. Kariray magda-downward spiral, determination mo ay sayang, ito ang final destination mo habang destination ko ay finals. At nadibang ko na yung style netong nerdo na spoiled, kaya lusaw ngayon tong eyes. Aking pen umapoy, puro trash at panay hype. Etong saint yung abnoy, ako slant yung mga rhymes, pero straight to the point. Ano ba yan? Laging parang catchphrase na ni Zaki. Oras niya, 3:41. Again. Parehas, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points kay Zaki. Third round. Tingnan natin, pare. So, first round kay Zaki. Second round kay Ice. Third round, 15 si Zaki. Repeater, kinder. Nagustuhan ko yung ano na yun. Binalibag sa thumbtacks. Tapos yung Undertaker, under 5 feet. Reach new heights. Tapos yung kaya kitang i-bench press. MMK kung paano niya sinetap yun. Yung scheme na yun, okay yun. Tapos Snowflake. Mama mo sumulat niyan. Tapos yung kilala niya ako. Mothers knows best. Mothers know best. Mother knows best. Yan. Mother knows best. Kilala niya ako. Tapos yung hindi ka pa nakabili na sarili mong brief. Tapos yung nagbanat ng buto. Sa jiu-jitsu ka lang nakapagbanat ng buto. Not all prayers are answered. Tsaka yung panalo ka sa ako panalo sa punches. Lamang ka sa oras, ako lamang sa punches. Yung destination, finals, final destination, tsaka straight to the point. 'Di ba? Slant rhyme pero straight to the point. 'Yun. So, tingnan natin ang round 3 ni Ice. Tangina, hindi pa din daw on the spot 'yon. Napaka-bobo mag-write. Kita mo nga yung t-shirt no? Pakita mo nga. I don't smoke but I'ma smoke you tonight. 'Di ba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Puta. Saba?
Tinatakpan nyo kasi dibdib nyo eh. Tangina mo, tamad ka magsulat! Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paro G, ba't adan. Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Yun. Yeah. Ano talaga, kumbaga, naribat niya kasi yung angle sa kanya, no? Tangin. Wala tayong magagawa, sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paborito niyan, di ba may bagyo? Paborito niyan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedya at sakuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yangwan. Sobrang pilit mag-construct, yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Oh. Tangina, no? Parang lumagpas ng konti sa akin yun, pero biglang na-realize ko, putang ina, oo nga, no? Okay yun, ah. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Ganyan pa na mga trip mong topic? Sana magkamalaking tsunami sa Ilog Pasig tapos kumain ka ng diaper na parang merong rabies? Sarap na itong hagis. Kasi kung si Apex A to Z, ito si Z to A. Paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan, mga sapak niyan arboleda. Babagalan, aangasan, kaya kala nyo effective. Kahit habaan, patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron. Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa yung call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one-trick pony. Kasi gandang ano nun, laro nun. yung kupal style ay flavor of the month na pag may bagong nauso ay lulutang na overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sarili magawang mapagtanggol habang ako laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Tanginang yan. Laging bago binabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako taga-balagbag ng fanpics. Alpabeto na griego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapin, pati, lait, lagi. Kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, pati angle, kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw. Ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Punch count,
lamang third round ni Zaki. Pero, yun nga. Sa live, definitely si Saint Ice makakakuha nun. Dahil nga sa mga rebat niya na, sa mga freestyle niya, no. Yun. So, yun yung butas sa sistema ko. Kasi, kumbaga, nagre-rely lang talaga sa punch count para dito sa judging na to. Yung sasabi na iba, hindi mo pwedeng 1 point lang yung sobrang solid na bar sa isang sapat na solid na bar, pero para lang to sa show na to, yo. Diba? Kumbaga, ngayon, sa live, definitely si Saint Ice yung nakakuha nun. At props pa rin kay Zaki. Maganda yung first and third niya. Yun siya. Maganda siya. Medyo maikli na yung third round ni Ice, no? Kumpara sa mga previous rounds niya, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points lang ang puntos. Kung punch count lang din ang babasihan natin. So, nakuha ni Zaki yun. Pero, yun nga, kailangan ko ulit-ulitin dahil syempre, iba yung kapag live. Merong hindi nagtatranslate sa video. Isa yun. Diba? O siguro dahil alam ko na rin kahit papaano ko nung mangyayari, ewan ko. Pero yung punda mo rebat, astig yun, putang ina. Magaling talaga mag-freestyle si Ice. Sumasabay na sa akin ng Diyos. So, yun na nga yun, di ba? Construct Thailand, parang gumuhong building sa Thailand, ganyan. Brad Pitt sa 7. Tapos yung Dark Horse One Trick Pony na laro. Tapos yung malinaw isip, tsaka isinulat ng Diyos. Solid na battle. Siyempre, kinailangan may manalo. Kinailangan may matalo. Pero parehas silang panalo nun. Parehas magiging maraming pintong bubukas dahil sa battle na yan para sa dalawang MC na yan. So, congrats sa inyo parehas, Zaki tsaka Saint Ice. Yun, regardless din kung ano sabihin itong scorecard ko, irrelevant na rin yun dahil sa nangyayari na ngayon sa Isabuhay 2025, no? Kung isa ka sa normal na nakikinig at nanonood nun, alam mo kung ano na yung sitwasyon. So, yun, pero solid parehas. Solid kayo, yo. Solid ginagawa nyo. Tingnan natin sabihin ng judges. Versikulo 13. Zaki versus Saint Ice. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho, para sa performance na yun. Yeah. Respect. Solid na laban. First time lang din may ganong klaseng technical difficulties na inano tayo ng ulan. Pero ang boto ng Jurado, advancing sa Isabuhay, 4-3. Mag-iay para kay Saint Ice. Tangin ng mga fighter to. Maraming salamat. Yeah, let him have his moment. May gusto lang akong sabihin. Video kayo, ha? Yo, salamat sa inyo lahat. Sobrang sama ng panahon, men. Salamat, palakpakan nyo sarili nyo, yo. Yeah. May gusto lang akong sabihin. Bumili kayo ng Baby Jack at pray for us. Sapa. Slack. Gusto ko lang mag-good luck kay Katana at Carlito kasi walang talab yung fatality ni Scorpion o fans ni Katana pag natapat na kay Sub-Zero. Isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Dikit na dikit talaga yung laban nila. Parang round 1 bibigay ko kay Zaki. Tapos round 2 slight edge kay Saint Ice. Tsaka round 3 yun, Saint Ice. Yun, low bagsik. Sobrang dikit lang talaga nung laban na yun. So, round 1, Zaki talaga yun. Kumbaga, nasimulan niya na maayos, saka natapos niya na maayos yun. Yung round 3 talaga sila nagkatalo eh. Kung siguro ang di umulan yun o malinaw sa akin yun. Kung paramihan ng punchline, sigurado ako sa akin yung mas maraming nasapok doon. Saka sulat nila pareho lang eh. Pero yun nga, yung round 2 sa round 3,
Yun, yung freestyle ni Ice yung lumamang doon. Yo, okay, isa ako sa mga bumoto kay Zaki. Pero fuck, ang ganda, sobrang ganda ng laban na yun. Sobrang dikit. Pero ang judging ko dito, round 1 tie eh. Round 2, para sa akin, malinaw na ano yun, parang St. Ice. Pero round 3, yun siguro ang pinakadikit na round. Pero walang duda, sobrang lakas ng impact ng freestyle ni St. Ice doon. Pero kung overall, kung writtens, kasama yung writtens, para sa akin, mas effective yung kay Zaki. So yun, para sa akin si Zaki. Pero damn, battle of the night so far. Siguro, ayun, round 1, para sa mas maraming punto si Zack. Hindi ganun kalakas yung round ni Ice doon. Doon sa round 2, parang pumantay si Ice doon ng konti. Pero hindi kasing linis o yung DN nung mga sinasabi ni Zack. Yung round 3, grabe yun. Nahabol ni Ice yun. Pero talking about linis, pati sa punto, gusto niya sabihin, binoto ko si Zack. Ayan, yun yung literal na sumabay sa panahon eh, no? Ang tindi nun. Round 1, binigay ko kay Zaki. Parehas naman maganda yung banat nila, pero mas maganda yung ender ni Zaki, tsaka mas malakas yung patama sa round 1. Round 2, kala ko Zaki na, pero okay din yung rebuttal ni Zaki doon, mas direct kay St. Ice, pang isa buhay. Hukay na hukay niya talaga yung katawan ni St. Ice, pero galing nung scratch reference kanina. Tapos burado lahat ng, hindi naman burado lahat, burado yung ibang rebuttals ni Zaki doon. Tsaka burado rin yung ibang materials ni Zaki doon sa binitawan ni St. Ice, kaya napa St. Ice ako sa round 2. Then round 3 naman, typical na Zaki, malakas lahat. Punches per punches, ang daming punch, lakas ng materials, pero walang iya din yung freestyle sa gitna ni St. Ice. Tapos pareha silang may malakas na materials, paraging bago, pero yung level of difficulty bibigay ko kay St. Ice. Ibang klase yun. Mahirap magsingit ng freestyle sa gitna tapos ibabalik ka sa sulat mo. So, sobrang dikit lang, kahit sino pwede manalo, pero preference ko St. Ice. Class G, no? Isa ako sa bumoto kay St. Ice. Yung round 1, malinaw na malinaw kay Zaki siya. Written, rhyme scheme, lamang na lamang si Zaki doon, kuha niya yun. Round 2, feeling ko, kuha siya ni St. Ice ng konti. Pwede kong sabihin na mas malakas yung written ni Zaki, pero recency bias dahil pangalawa si St. Ice, parang kinuha niya yung momentum gamit yung rebuttal nung una. Kahit sabihin natin yung writtens niya sa sumunod after nung intro niya na rebuttal is kayang lampasan ng sulat ni Zaki, bibigay ko talaga siya kay St. Ice dahil yun nga, pag live may recency bias, di natin pwedeng tanggalin yun. Round 2 kay St. Ice. Round 3, parang ganun pa rin yung nangyari. Parang feeling ko, mas maraming punchlines, mas maraming burst si Zaki kaysa sa kay St. Ice. Pero bigay ko pa rin siya kay St. Ice dahil dun sa yung pagkuha niya ng momentum, yung siklab na yun parang talagang kahit sabihin natin mas maraming burst o punchlines na bitawan si Zaki, kaya siyang kunin ng isang ganong kalakas na momentum kasi parang walang masyadong binitawan na haymaker si Zaki. Talagang after bar uli, ganun lang. Ayun, round 1 kay Zaki, round 2, doon ako medyo hindi sigurado pero recency bias lang siguro kay St. Ice ako. Round 3, bigay ko siya kay St. Ice dahil dun sa sobrang lakas na haymaker. Room shaker yun. St. Ice, congrats. Ayun, grabing laban yun. Zaki versus St. Ice. Binoto ko round 1, binigay ko yun para kay Zaki. Parehas pa lang silang nagkakapaan dun sa round 1, pero mas maganda yung atake saka yung mga puntong na rinig ko dito kay Zaki. Then, tong round 2, dun na parang nag-iinit na si St. Ice doon, kaya parang mas yung lumalanding na maayos yung punchline niya compare dito sa atake na ni Zaki. Then, binigay ko yung round 2 ko kay St. Ice. Tapos yung round 3 yung naging deciding round ko. Tapos from the beginning ng round 3 ni Zaki, mas natripan ko yung punchline niya, mga punchline niya kasi parang sunod-sunod yung punchline niya sa writtens. Then yung round 3 ni St. Ice, hindi ko alam hindi ko masabi kung sapat na ba yung haymaker na yun na nangyari na freestyle niya para tumbasan yung mga punchline doon sa sulat ni Zaki. So, binigay ko yung round 1 and 3 para kay Zaki, then yung round 2 para kay St. Ice yun. Pero congratulations St. Ice,
props kay Zaki. Yeah. Yun na nga. Kulit ng palitan namin sa stage nung siguro mga first half. Nagkataon check eh. Check kasi si Zaki. Kumbaga sa chess, di ba? Na mate siya eh. Kumbaga parang kinain ni Zaki halos buong lamesa. Pero na-check siya. Diba? Kahit halos kumpleto yung natitira sa kanya, na-check siya. Yun yung nangyari doon. Hindi ko alam kung paano ko i-adjust yung point system ko, pero sa ngayon, paninindigan ko muna yung kung paano ko siya pinupuntosan. Diba? Congrats kay Saint Ice, sobrang gets ko kung paano siya nanalo, kung bakit siya nanalo. Pero ayon sa scorecard, sa punch count, talagang kay Zaki yun. Sabi rin na ibang judges na gano'n. Kumbaga, may kita mo yung argumento ng bawat judge ngayon na may punto rin naman talaga yung bawat desisyon nila. No? Alam ko na nasa akin yung advantage. Tapos kung second half, medyo nakakuha siyang momentum at may mga freestyle siya na lumusot na nagpanalo sa kanya sa battle na yon. Kaya sipin mo yun, kakampi niya yung Diyos. Kinailangan niyang maging kampi yung Diyos para matalo ako. Kaya masaya pa rin ako para kay Saint Ice kahit hindi ko nakuha yung resultang gusto ko. Saint Ice, para rin tayong nasa cage, nagsasquare. Aking straight, tanggapin, pati pain, damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Save by the pen. Wala, parang enjoy lang talaga kami. And men, sana mag-translate sa video and sana yun din yung nadama ng audience. Kasi kami, pinag-uusapan namin kung gaano kasaya yung battle na yun. Men, congrats sa inyo. Yung mga ganong klaseng battle, kaya natin ginagawa to. Yeah, congrats sa inyo. Boys, paru-paru G, ba't adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin labnos, sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos! Music mo na ako. May hindi siya huminto para doon. Di ba? Kumbaga tinutuloy, nagra-rap lang siya tuloy-tuloy, no? Bago ako tumanggap ng battle ulit, siguro makapag-release ako kahit isang music video. Masabi ko lang sa sarili ko na nagme-music pa rin ako. Tapos, yun, babattle na ako ulit pag binigyan ako ni boss. Matulog ng mahigit sa 3 oras. Yun ang unang gagawin. Pag uwi ko, tutulog ako, magsisimba kami, maglalaro kami ng anak ko. Monday, gisingin nyo ako Wednesday. Yun ang plano ko. Sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Tinry ko na umabot ng semis, pero yun na nga, kampi ni Saint Ice yung Diyos nung panahon na to. So, wala akong magagawa, Diyos na yun eh. Si Zaki lang ako eh, isa lang akong mortal. Pero yeah, abangan nyo ako, hindi pa ako titigil sa pagsali ng Isa Buhay. Siguro next year hindi muna, pero pag nakabuelo ako ulit, Isa Buhay ako ulit. Maraming salamat sa inyong lahat. Grabe, sa kabila ng putya, parang babagsak na yung langit. Nandito tayo lahat, magkakasama tayo, masasaya tayo lahat. Sa buong Flip Top crew, sa staff, grabe men. Lahat tayo warriors para sa ginawa natin ngayon. At hopefully nagustuhan nyo yun, men. Paring Zach, unlimited respect, men. Maraming salamat. Peace. Yeah. Shout out kay Zaki, took it like a champion. At congrats kay Ice, napaka-solid na mga sobrang solid na pagkapanalo. Yun na siya, no? Alam mo yun, kakaiba rin yung kumbaga sa punch count, lumamang man si Zaki sa akin, pero kakaiba yung ginawa ni Ice, yung mga freestyle niya na yun malinis yung kung paano niya tinatahi, kung paano ganun eh. So yeah, napaka-solid. So yun na nga, putang ina. Haba ng review ko ulit. So salamat sa inyo, tapusin na natin. Kung umabot ka dito, salamat sa iyo pare.
tuloy-tuloy lang ang pag-upload ko sa ngayon. So, sana huwag kayo magsawang sumuporta. Huwag kayo magsawang samahan ko kayo sa kung ano mang ginagawa nyo sa buhay habang nakikinig sa akin, di ba? Yun lang. Salamat, yo.